Isang nakabibinging tunog ng pumapalyang preno ang pumunit sa katahimikan ng hapon sa Barangay Tanyag. Sinundan iyon ng isang malagim na kalabog, isang tunog na hindi metal, hindi rin salamin, kundi isang bagay na malambot at mabigat. Natigilan si Marina. Ang mga baryang maingat niyang binibilang sa kanyang palad ay nagsilaglagan sa sahig na semento, gumulong sa iba't ibang direksyon. Ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpintig ng sarili niyang puso, isang malakas at nakatutulig na dagundong sa kanyang dibdib na wari gustong kumawala. Kanina lang payapa ang lahat. Nakaupo siya sa isang lumang bangkong kahoy, sa maliit na espasyo sa pagitan ng kanilang hapagkainan at ng pader, kung saan nakasabit ang isang kupas ng kalendaryo. Ang hangin sa loob ng kanilang inuupahang kwarto ay pamilyar, isang pinaghalong amoy ng kahirapan at pagmamahal. Sa kanyang harapan, sa nag-iisang banig na kanilang pinagsasaluhan, ay ang 5 anghel na bumubuo ng kanyang mundo. Nariyan si Angelo, ang panganay, na kahit sa pagtulog ay nakakunot ang noo, tila bapasan pa rin ang responsibilidad ng isang kuya. Sa tabi niya ay si Bea, ang pinakamatalino sa lahat, payapa ang mukha. At sa paanan nila, magkayakap na parang isang buhol na hindi mapaghiwalay, ang kambal na sina Miguel at Marco. At sa gitna nilang lahat, si Laya. Ang bunso niyang si Laya. Kahit sa pagpikit, may isang munting ngiti sa mga labi nito, na para bang nananaginip ito ng mga bagay na matatamis at makukulay. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Marina. Napatingin siyang muli sa mga baryang nakakalat sa sahig. 27 piso. Iyon lang ang natira sa pinagbentahan niya ng kakanin kaninang umaga. Paano ito pagkakasayahin para sa hapunan nilang 6? 1 kilo ng bigas at marahil 1 lata ng sardinas. Bukas na ulit ang bahala. Hindi man sila galing sa akin, bulong ng kanyang isip, isang lihim na panatang paulit-ulit niyang sinasambit sa sarili, sila ang buhay ko. Iyon ang sandaling narinig niya ang manipis na tinig mula sa labas ng eskinita. Sampagita po. Bili na po kayo ng sampagita. Tinig ni Laya, sinundan ng medyo malaking boses ni Angelo. Bili na po kayo. Mabango po. Napangiti si Marina. Kahit pinagsabihan na niya ang mga itong huwag lumayo, hindi niya mapigilan ang determinasyon ng mga bata na tumulong. Sila ang kanyang lakas. At doon na niya narinig ang nakabibinging tunog. Ang malagim na kalabog. 1 segundo ng pagkatulala. Pagkatapos ay isang sigaw na hindi niya namalayang kumawala mula sa sarili niyang lalamunan. Laya! Parang hangin siyang lumabas ng pinto, tinatakbo ang maikling eskinita na tila ba milya-milya ang layo. Ang mga mukha ng mga kapitbahay na tsismosa ay lumabo sa kanyang paningin. Ang mundo ay bumagal. Ang tanging malinaw lamang ay ang dulo ng eskinita, kung saan ang kalye ay nagsisimula. At doon, nakita niya ito. Isang kumpol ng puting bulaklak ng sampagita na nakakalat sa maruming kalsada. Isang maliit na tsinelas na kulay pink. At sa tabi nito, ang maliit na katawan ng kanyang si Laya, nakahandusay at hindi gumagalaw. Sa tabi ng kanyang anak, isang dambuhalang itim na kotse ang nakatigil, makintab, mamahalin, at mukhang hindi nababagay sa kanilang lugar. Laya! Anak, sigaw ni Marina, ang boses ay basag at puno ng purong takot. Niyakap niya ang walang malay na katawan ng bata. Mainit pa ito. Humihinga pa. Pero may dugo sa gilid ng ulo nito. Tulong! Tulungan ninyo ako, pagmamakaawa niya sa mga taong nagsisimula ng magkumpulan. Kasabay noon, bumukas ang pinto ng driver's seat ng itim na kotse. Isang lalaking nakaputing long sleeves na polo at itim na slacks ang lumabas. Magulo ang buhok nito at ang kanyang mukha ay maputlang maputla, puno ng pagkabigla at takot. Ang mamahalin nitong relos ay kumislap sa ilalim ng sikat ng araw, isang malupit na paalala ng mundong pinanggalingan nito, isang mundong napakalayo sa kanila. Diyos ko, anong nangyari? Bulong ng lalaki, ang mga mata ay nakatutok sa dugo ang bata sa mga bisig ni Marina. Ngunit hindi siya sinagot ni Marina. Tiningnan niya lang ang lalaki na may nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Ano nang ginawa mo sa anak ko? Ang mga sumunod na sandali ay malabo, isang magulong paglalakbay na puno ng tunog ng sirena at walang tigil na pag-iyak. Bago pa man niya namalayan, nasa loob na sila ng emergency room ng pinakamalapit na pampublikong ospital. Si Angelo ay nanginginig sa isang sulok, yakap-yakap ang kambal, habang si Bea ay tahimik na umiiyak sa tabi niya.
Ang lalaking nakabangga, na nalaman niyang nagngangalang David, ang nag-asikaso ng lahat, nagsasalita sa mga nurse at doktor gamit ang isang boses na kalmado, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala. Lumipas ang isang oras na parang isang taon. Sa wakas, lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso. Sino po ang ina ng bata? Ako po, Doc, sagot ni Marina, nanginginig ang mga kamay. Huminga ng malalim ang doktor. May internal bleeding po ang anak ninyo dahil sa lakas ng pagkakabangga sa ulo. Kailangan siyang operahan kaagad. Naramdaman ni Marina na nanlamig ang kanyang buong katawan. Gawin niyo po ang lahat, Doc. Iligtas niyo po ang anak ko. Tumango ang doktor, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Gagawin po namin, ma'am. Pero kailangan niyo pong mag-ayos muna sa billing. Malaki po ang magagastos sa operasyon. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Marina. Billing. Pera. Ang 27 pisong nahulog niya kanina ay parang 1,000,000 beses na insulto sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Paano? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Wala siyang trabaho. Wala siyang ipon. Wala siyang kahit ano. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Napayuko siya, ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ito na ba iyon? Ang katapusan ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang anino ang tumabon sa kanya. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Pag-angat niya ng kanyang mukha, nakita niya si David. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, pagsisisi, awa, at isang bagay pa. Magkano raw po? Tanong nito sa mahinang boses. Umiling lang si Marina, hindi na makapagsalita. Huminga ng malalim si David, at nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Marina, isang tingin na nangangako. Ako na ang bahala sa lahat, sabi niya. Sagot ko lahat. Naiwan sa hangin ang mga salita ni David. Ako na ang bahala sa lahat. Sagot ko lahat. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig ng may bigat at determinasyon, isang pangakong binitiwan sa isang desperadong ina. Ngunit ngayong nag-iisa na siya sa malamig at tahimik na pasilyo ng ospital, habang hinihintay ang resulta ng operasyon ni Laya, ang bigat ng mga salitang iyon ay unti-unting lumulunod sa kanya. Sumandal siya sa pader, ang amoy ng antiseptiko ay nanunuot sa kanyang ilong. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, hindi ang duguan at walang malay na katawan ni Laya ang kanyang nakikita, kundi ang isang ibang mukha, isang mukhang pamilyar, puno ng pangarap at matagal nang nawala sa kanya. Ang mukha ng kanyang kapatid na si Clara. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang kanilang malapalasyong bahay sa Forbes Park ay hindi isang tahanan, kundi isang entablado ng isang malagim na dula. Siya, isang binatilyo pa lamang noon, ay nakatayo sa paanan ng malawak na hagdanan, isang tahimik na manonood. Sa itaas, nagtatalo ang kanyang ina, si Doña Elvira Alcaraz, at ang kanyang ate Clara. Ang boses ng kanyang ina ay matining at matalas, parang bubog na pumuputol sa hangin. Hindi ako papayag, Clara. Isang hamak na karpintero. Isang lalaking walang maipagmamalaki. Sisirain mo ang pangalan ng pamilya Alcaraz. Pag-ibig ang pinag-uusapan natin dito, Mama, hindi negosyo, sagot ni Clara. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng paninindigan. Mahal ko siya. At mahal niya ako. Pag-ibig. Humalakhak ang kanilang ina, isang tawang walang kagalakan. Ang pag-ibig ay hindi nakakain, Clara. Ang pag-ibig ay hindi nagbabayad ng mga bayarin. Mamili ka, siya o ang pamilyang ito. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Nakita ni David ang pagpatak ng luha sa mga mata ng kanyang ate. Tumingin ito sa kanya, isang tinging nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Ngunit ano ang magagawa niya? Isa lamang siyang bata, takot sa otoridad ng kanilang ina. Nanatili siyang nakatayo roon, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran, isang duwag. Kung ganoon, bulong ni Clara, ang boses ay basag. Binitbit nito ang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang gamit. Wala na pala akong pamilya. Bumaba ito ng hagdan, nilagpasan siya na parang hindi siya nakita. Bago ito tuluyang lumabas ng pinto, lumingon ito sa kanya,
at sa huling pagkakataon, nakita niya ang kapatid na nag-alaga sa kanya. Babalik ako para sa'yo, David, bulong nito, isang pangakong dinala ng hangin. Pangako. Hindi na ito bumalik. At ngayon, pagkatapos ng mahigit 10 taon, ang multo ng kahapong iyon ay muling nagparamdam sa pasilyong ito. Ang imahe ng isang pamilyang winasak ng pera at pride. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa habang ang isang taong mahalaga sa iyo ay unti-unting nawawala. Iminulat ni David ang kanyang mga mata. Sa di kalayuan, sa tapat ng salamin ng AC, nakita niya si Marina. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang sarili. Ang mga mata nito ay nakatitig lamang sa pinto ng operating room, hindi kumukurap. Nakita niya ang pagod sa mga balikat nito, ang pamumutla sa kanyang mukha, ngunit nakita rin niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa kahit kanino, isang tapang na nagmumula sa purong pagmamahal. Isang pag-ibig na handang isakripisyo ang lahat, isang pag-ibig na hindi kayang bilhin ng pera. Ang pag-ibig na ipinaglaban ni Clara. Naramdaman ni David ang isang kirot sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling ito, si Marina ay hindi na lamang isang estrangherong ina ng batang kanyang nabangga. Siya ay naging isang simbolo. Isang paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakasala at kabiguan. Noon, wala siyang nagawa para kay Clara. Ngayon ay iba na. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kinuha ang kanyang cellphone. Isang pindot lang, at ang boses ng kanyang personal assistant na si Joan ay narinig niya sa kabilang linya. Sir David. Napatawag po kayo? Joan, sabi niya, ang boses ay mababa at may otoridad. I-cancel mo lahat ng meeting ko para sa linggong ito. Po. Pero sir, ang meeting po sa mga Japanese investors don't care. I-reschedule mo na lang. O ay cancel mo ng tuluyan, putol niya rito. Huminga siya ng malalim. At may ipapagawa ako sa'yo. Mag-transfer ka ng pera mula sa personal account ko. Sapat na halaga para masakop ang lahat ng gastusin sa ospital ng isang pasyente. Operation, private room, gamot lahat. Siguraduhin mong wala silang poproblemahin kahit isang sentimo. Masusunod po, sir. Sino po ang pangalan ng pasyente? Laya Reyes. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni David ay nabawasan kahit kaunti ang bigat sa kanyang dibdib. Ito ang alam niyang gawin. Ito ang kaya niyang kontrolin. Ang pera ang nagwasak sa kanyang unang pamilya. Ngayon, gagamitin niya ito para subukang buuin ang isa pa. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang pangangailangang mas malalim, ang pangangailangang patawarin ang sarili. Lumipas pa ang ilang oras. Sa wakas, lumabas ang doktor na may ngiti sa labi. Tagumpay ang operasyon. Kailangan na lang maghintay na magising ang bata. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig sa buong pasilyo. Nakita ni David si Marina na napaluhod, ang mga kamay ay nakatakip sa mukha habang humahagulgol, ngunit ngayon, ito'y mga luha ng pasasalamat. Hinayaan niya muna itong ilabas ang lahat ng kanyang emosyon. Nang medyo huminahon na ang lahat at dinala na si Laya sa isang private room na inayos niya, nakita ni David si Marina na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama ng anak. Dahan-dahan, ang pagod ng buong araw ay bumagsak sa katawan nito. Ang ulo nito ay unti-unting tumungo, hanggang sa ito ay nakatulog ng nakaupo. Ang isang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Laya. Dahan-dahang lumapit si David. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Marina, isang manipis na pananggalang laban sa lamig ng naka-aircon na kwarto. Sa pagdampi ng tela sa balat nito, biglang nagmulat si Marina. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni David ang pagkagulat at pag-iingat sa mga mata nito, ang natural na reaksyon ng isang taong sanay ng mag-isa at masaktan. Ngunit kasunod noon, nakita niya ang isang bagay na bahagyang nagpabago sa itsura nito. Isang munting kislap ng pagkilala, isang bakas ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga labi. Walang nagsalita. Sa katahimikan ng silid, sa pagitan ng lalaking puno ng pagsisisi at ng inang puno ng pag-asa, isang bagong koneksyon ang nagsimulang mabuo. Lumipas ang 2 linggo na parang isang panaginip para kay Marina. Isang panaginip na hindi niya alam kung maganda ba o isang uri ng bangungot na nagpapanggap na maganda. Gising na si Laya. Ang dating bibo at masayahing bata ay medyo mahina pa, ngunit araw-araw may bagong kulay na bumabalik sa kanyang mga pisngi.
Ang tahi sa kanyang ulo ay natatakpan ng benda, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay buo at totoo. Iyon lang ang mahalaga kay Marina. Ngunit ang lahat ng nakapaligid sa kanila ay bago at hindi pamilyar. Ang private room sa ospital ay malinis at maluwag, may sariling banyo at isang maliit na sofa kung saan natutulog si Marina tuwing gabi. Ang pagkain ay dumarating 3 beses sa isang araw, hindi lang para kay Laya, kundi para na rin sa kanya at sa ibang mga bata kapag dumadalaw. At si David Alcaraz, ang lalaking naging sanhi ng kanilang trahedya, ay siya ring naging dahilan ng kanilang kaligtasan. Araw-araw itong dumarating. Hindi bilang isang mayaman at makapangyarihang sihi na nagbabayad lamang ng utang, kundi bilang isang ordinaryong tao. Nagdadala ito ng mga laruan para kay Laya, mga libro para kay Bea, at minsan ay mga pagkain na paborito ng kambal. Ngayong araw, nakalabas na sila ng ospital. Pagdating nila sa kanilang inuupahang apartment, nadatnan nila ang isang milagro. Ang kanilang maliit na pantry, na dati halos walang laman, ay puno na ngayon ng mga dilata, bigas, gatas, at prutas. Ang bayad sa upa para sa susunod na 3 buwan ay bayad na rin daw, ayon sa kanilang landlady na hindi maitago ang pagkagulat. Lahat ay gawa ni David. Habang inaayos ni Marina ang mga bata sa kanilang banig, isang katok ang narinig niya sa pinto. Pagbukas niya, naroon si David, may bitbit na isang malaking paper bag. Hi, bati nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kamusta si Laya? Okay naman po, sir. Natutulog na po silang lahat, sagot ni Marina, nakayuko. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. That's good. Dumaan lang ako para ihatid to. Iniabot nito ang paper bag, mga gamot ni Laya at ilang vitamins para sa kanila. Tinanggap ito ni Marina, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni David. Naramdaman niya ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang braso, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Salamat po, Sir David. Pero huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob. Sobra-sobra na po ito. Bayad na po ang ospital, ang bahay, tapos ito pa. Hindi ko na po alam kung paano kayo babayaran. Tumingin sa kanya si David, ang ngiti ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Marina, hindi mo kailangang bayaran ang kahit ano. Pero, Sir D. Giit niya, ang boses ay nanginginig na. May utang na loob po ako, pero may dignidad din po ako. Hindi ko po kayang tanggapin na lang ang lahat ng ito nang walang kapalit. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Inaasahan ni Marina na magagalit ito na maiinis sa kanyang pagmamatigas. Ngunit sa halip, isang malungkot na ngiti ang muling lumitaw sa mukha ni David. Hindi ko ito ginagawa para bayaran ka, Marina, mahinang sabi nito. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Hindi na umimik si Marina. Sa halip na umalis, pumasok si David sa kanilang maliit na silid. Hindi ito umupo sa nag-iisang silya, kundi sa sahig, sa tabi ng banig kung saan natutulog ang mga bata. Tinitigan nito ang payapang mukha ni Angelo, pagkatapos ay ang magkapatong na ulo ng kambal. Kamukha niya ang ate ko, biglang bulong ni David, ang mga mata ay nakatuon kay Bea. Matalino rin. Palaging may dalang libro. Nagulat si Marina. Ito ang unang pagkakataon na nagkwento si David tungkol sa sarili nito. Umupo na rin siya sa sahig, ilang pulgada ang layo mula rito, niyakap ang kanyang mga tuhod. May kapatid po pala kayo? Tumango si David, ang tingin ay malayo. Wala na siya. Isang bigat ang naramdaman ni Marina sa kanyang dibdib, isang bigat ng pakikiramay. Pasensya na po. Hindi nagsalita si David. Sa halip, kinuha nito ang isang libro ng math mula sa bag ni Angelo at tinitigan ito. Gusto kong siguraduhin na makakapag-aral sila ng mabuti. Na hindi nila problemahin ang pambayad ng tuition o pambili ng libro at uniforme. Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, sinalubong ni Marina ang kanyang tingin. Marina, hayaan mo akong tulungan ka. Hindi bilang isang charity. Isipin mo na lang na isa itong investment. Isang investment sa kinabukasan nila. Kinabukasan. Isang salitang bihira niyang isipin dahil palagi niyang iniisip ang ngayon, ang kakainin sa almusal, tanghalian at hapunan. Ngunit ngayon, isang estranghero ang nag-aalok sa kanyang mga anak ng isang bagay na hindi niya kayang ibigay,
isang pag-asa para sa mas magandang buhay. Paano siya tatanggi? Ang kapakanan ng mga anak ni Clara ang pinakamahalaga sa lahat. Ang kanyang pride, ang kanyang dignidad. Wala itong halaga kung ikukumpara sa pangarap na iyon. Dahan-dahan, tumango si Marina, isang mainit na likido ang namumuo sa kanyang mga mata. Salamat, bulong niya, ang salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Maraming salamat po, sir. David na lang, sabi nito, at sa unang pagkakataon, isang tunay at malawak na ngiti ang nakita ni Marina sa mga labi nito. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata, at sa isang saglit, nakalimutan ni Marina ang itim na kotse, ang tunog ng preno, at ang dugo. Ang nakita na lang niya ay isang lalaking may mabuting puso. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marina. Ang tulong ni David ay isang biyaya, ngunit isa ring tinik sa kanyang lalamunan. Isang parte sa kanya ang natutuwa para sa mga bata, ngunit isang parte rin ang natatakot. Paano kung may kapalit ang lahat ng ito? Paano kung isang araw, maniningil ito sa paraang hindi niya kayang bayaran? Kinaumagahan, habang naghahanda siya ng almusal, itlog at mainit na pandesal na binili ni David kagabi, isang malakas at aroganteng katok ang yumanig sa kanilang manipis na pinto. Nagtaka siya. Sino naman kaya iyon? Pagbukas niya ng pinto, isang babaeng nasa mga huling bahagi ng 50 ang tumambad sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga alahas sa kanyang lieg at mga daliri ay kumikinang. Nakatayo ito sa labas ng kanilang pinto na parang reyna na napadpad sa isang dampa. Ang mga mata ay sinusuri si Marina mula ulo hanggang paa na may hindi maitatagong pandidiri. Sa likod nito, nakaparada ang isang pamilyar na itim na kotse, ngunit may kasama itong isa pang mas malaking van. Ikaw ba si Marina Reyes? Tanong ng babae, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Natigilan si Marina. Ako nga po. Sino po sila? Hindi sumagot ang babae. Sa halip, itinaas nito ang isang kilay at tiningnan ang loob ng kanilang bahay. Ang tingin ay lalong puno ng pangmamaliit. Kaya pala, bulong nito sa sarili, ngunit sapat na malakas para marinig ni Marina. Isa kang gold digger. At ito ang lungga mo. Ang tunog ng cellphone ni David ay pumunit sa katahimikan ng kanyang opisina. Nakaupo siya sa kanyang malaking leather na silya, nakatanaw sa mga nagtataasang gusali ng Makati mula sa salaming bintana. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Ang isip niya ay nasa isang maliit at masikip na apartment sa Taguig, kasama ang 5 batang natutulog at isang babaeng may mga matang puno ng pag-iingat at pasasalamat. Napangiti siya. Ilang araw na siyang hindi mapakali. Ang dating walang kulay na mundo ng mga numero, kontrata, at board meeting ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Isang kahulugang hindi niya inaasahan, isang kahulugang nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa bangko. Sinagot niya ang tawag ng hindi tinitingnan kung sino ito. Alcaraz. David, anak. Ang boses ng kanyang ina. Agad na nawala ang ngiti sa kanyang mga labi, napalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Manapatawag ka. Nasaan ka? Umuwi ka rito sa bahay. Ngayon din may kailangan tayong pag-usapan. Ang tono nito ay hindi nagtatanong kundi nag-uutos. Isang buntong hininga ang kumawala kay David. Alam na niya kung tungkol saan ito. I'm busy, mamarami akong trabaho. Huwag mo akong daanin sa mga palusot mo, David. Alam kong galing ka na naman sa lungga ng babaeng iyon. I saw the transaction reports. The hospital bills. The cash transfers. Ano nang nangyayari sa'yo? Napapikit si David, hinilot ang kanyang sentido. Ma, kung tatawag ka lang para dyan, ibababa ko na to. Subukan mo, David. Subukan mong bastusin ang sarili mong ina para sa isang babaeng kailan mo lang nakilala, sigaw nito mula sa kabilang linya. Umuwi ka rito, o ako mismo ang pupunta dyan sa opisina mo at gagawa ako ng eskandalo. Alam ni David na hindi nagbibiro ang kanyang ina. Doña Elvira Alcaraz always gets what she wants. Fine. I'm on his way. Pagdating ni David sa mansyon ng mga Alcaraz, ang bahay kung saan siya lumaki, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang marmol na sahig ay kumikinang, ang mga mamahaling painting ay nakasabit sa dingding, ngunit ang buong lugar ay walang buhay. Malamig.
Parang isang museo. Nakita niya ang kanyang ina sa sala, nakaupo ng tuwid sa isang antigong silya, isang tasa ng tsaa ang nasa harapan nito, ngunit hindi man lang nagagalaw. Umupo ka, sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Sumunod si David. Naupo siya sa sofong katapat nito, pinapanatili ang distansya. Ginagamit ka lang niya, David. Iyon ang mga unang salitang binitiwan nito. Walang paligoy-ligoy. Direkta. Tumingin si David sa kanyang ina. Hindi mo siya kilala, Mati. Hindi ko siya kailangang kilalanin, tumaas ang boses ni Doña Elvira. Nakita ko na ang mga katulad niya. Mga babaeng galing sa putikan na kapag nakakita ng ginto ay kakapit ng mahigpit na parang linta. Isang babaeng may 5 anak. 5 palamunin. Diyos ko, David, hindi mo ba nakikita? Isa siyang kahihiyan sa pangalan natin. Isang galit ang unti-unting umakyat sa kalooban ni David. Isang galit na pamilyar, ang parehong galit na naramdaman niya noong gabing umalis si Clara. Huwag na huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan, mariing sabi ni David, ang bawat salita ay may diin. Wala kang alam sa pinagdaanan niya. At ano ang alam mo? Ilang linggo mo pa lang siyang kilala. Binulag ka na ng utang na loob at awa. David, anak kita. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan, mapait na tumawa si David. Ganyan din ang sinabi mo kay Ate Clara, hindi ba? Pinoprotektahan mo siya mula sa pag-ibig, mula sa kaligayahan. Look where that got us, look what your protection did. Natigilan si Doña Elvira. Ang pangalan ni Clara ay isang bawal na salita sa bahay na ito, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Nakita ni David ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito bago ito muling nagpakatatag. Huwag na huwag mong isasama sa usapang ito ang kapatid mo. Bakit hindi? Dahil pareho ang sitwasyon, tumayo si David, hindi na mapigilan ang sarili. Minahal ni ate ang isang lalaking sa tingin mo ay hindi karapat-dapat. At ngayon, nagmamalasakit ako sa isang babaeng sa tingin mo ay isa ring hama. Walang nagbago sa'yo, ma. Ang tanging mahalaga lang sa'yo ay ang pangalan, ang pera, ang tingin ng ibang tao. At ano ang masama roon, sigaw pabalik ni Doña Elvira, tumatayo na rin. Iyon ang bumuhay sa'yo, David. Ang pangalang iyan ang nagbigay sa'yo ng lahat ng mayroon ka. Mali ka, umiling si David, ang galit ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Siya ang pinakamarangal na babaeng nakilala ko, mahabang ikaw, abala ka sa mga party at social events, siya, nagkukumahog para may maipakain sa 5 bata na hindi man lang niya kadugo. At kung kahihiyan man sila sa'yo, sa akin, pamilya sila. Isang sampal ang dumapo sa pisngi ni David. Malakas. Madiin. Hindi siya kumibo. Tinitigan niya lang ang kanyang ina, ang ina na matagal na niyang hindi maintindihan. Layuan mo siya, David, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay nanginginig sa galit. Kung hindi, ako mismo ang gagawa ng paraan para lumayo siya sa'yo. Hindi sumagot si David. Tinalikuran na lamang niya ito at naglakad palabas ng bahay na iyon, palabas ng malamig at walang kaluluwang mansyon. Habang nagmamaneho siya pabalik sa Taguig, ang kanyang isip ay puno ng determinasyon. Ang banta ng kanyang ina ay hindi nakapagpatakot sa kanya. Sa halip, ito pa ang lalong nagpatibay sa kanyang nararamdaman. Hindi na siya ang duwag na binatang nanood lang habang winawasak ang kanyang pamilya. Hindi na ngayon. Nakarating siya sa eskinita kung saan nakatira si Marina. Ang araw ay papalubog na, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong paligid. Mula sa loob ng kotse, nakita niya si Marina sa labas ng kanilang pinto, nagwawalis. Kahit sa simpleng gawain na iyon, may isang dignidad sa kanyang mga kilos. Ngunit may mali. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko. Ang mukha nito ay malungkot. Alam ni David na may nangyari. Alam niyang tinupad ng kanyang ina ang banta nito. Bumaba siya ng kotse at lumapit. Nang makita siya ni Marina, bigla itong nag-angat ng tingin, at sa mga mata nito, nakita ni David ang bakas ng kahihiyan at sakit. At sa isang sulok, nakita niya ito, isang munting patak ng luha na mabilis nitong pinunasan. Walang salitang namutawi sa bibig ni David. Hindi na kailangan. Ang kailangan ni Marina ngayon ay hindi paliwanag o pangako. Ang kailangan nito ay isang katiyakan. Humakbang siya papalapit, at sa harap ng mga nag-usyosong kapitbahay, sa gitna ng kanilang magulong mundo,
ginawa niya ang isang bagay na hindi niya pa kailanman ginawa. Niyakap niya si Marina. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito, ang pagkabigla. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman niya ang unti-unting pagre-relax nito, ang pagbagsak ng ulo nito sa kanyang dibdib, at ang isang mahinang hikbi na nagsasabi ng lahat ng sakit na idinulot ng kanyang ina kanina.